Gracia? Miguel, anong ginagawa mo rito? Di ba't sabi ko sa'yo, wag na wag ka munang pupunta rito sa bahay? Delikado! Baka may makakita sa... Bago ka magbunga nga dyan, tulungan mo muna ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Ang sakit ng buong katawan ko. Tingnan mo nga ang braso ko. Ang dami kong sugat. Nga paano yan? Kinamot mo ba? Kagabi pa kasi ako nangangati. Hindi na ako pinatulog kaya kinamot ko na lang ng kinamot. Tanga ka naman pala eh. Magsusugat talaga yan. Hindi mo ko naiintindihan. Tingnan mo mabuti ang mga sugat ko. Hindi ganyang kalala ang mangyayari sa simpleng pagkakamot lang. Kagabi lang ang mga sugat na yan pero may mga nana na agad. Ang baho naman. Ang lansa ng amoy ng mga sugat mo. Huwag kang maarte. Tulungan mo na ako. Hindi ko na kaya ang sakit kaya gumawa ka na ng paraan. Taon 2017, Cebu. Nagmula si Alma sa isang may kayang pamilya. Dahil sa negosyo ng mga magulang ay nagawa niyang makapagtapos ng kolehiyo sa isang magandang eskwelahan. Sa edad pa lamang na 23 ay nagtatrabaho na siya at nakakapag-ipon na ng sariling pera. Mabilis siyang nakaipon dahil hindi naman niya kailangang suportahan ang kanyang mga magulang. Lahat ng kinikita niya ay sa kanya lamang napupunta. Kaya naman, nang makapag-asawa na, ay iniwan na niya ang pag-oopisina at nagpasyang pagtuunan na lamang ng pansin ang pagiging may bahay at ina sa nag-iisa nilang anak ni Berto na si Kokoy. May nabili silang lote sa isang malayong barangay na pinatayuan nila ng bahay. At nang makalipat doon, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya kaagad ng kaibigan. Ngunit taliwas sa buhay ni Alma, lumaki naman sa mahirap na pamilya si Gracia. Biktima siya ng mga magulang na tamad magpaaral ng anak at gustong mag-asawa na lamang para mabawasan ang kanilang responsibilidad. 16 anyos pa lamang si Gracia nang ipagkasundo siya ng kanyang ama kay Miguel na isang tricycle driver sa kanilang lugar. Mas matanda sa kanya ng 10 taon ang lalaki nung mga panahon na yon. Masipag naman at madiskarte sa buhay kaya di kalaunan nagustuhan niya rin yun. Naging magnobyo't magnobya sila at nakatira na sa iisang bubong habang hinihintay pa ang pagtungtong niya ng legal na edad. Dahil menor de edad pa lamang siya noon, ay nakiusap muna siya na wag muna silang mag-aanak. Pagtungtong niya ng edad na 18, doon na sila nagkaroon ng supling. Nasundan yon ng nasundan hanggang sa umabot na sa 8 ang anak nila ni Miguel sa kasalukuyan. Sa dami ng kanilang anak ay hindi na sumasapat ang kinikita ng asawa ni Gracia sa pamamasada. 17 anyos na ang kanilang panganay at hindi pa yon maaari magtrabaho, kaya iginapang na lang muna nila ang pag-aaral noon, sa pag-asang kahit isa man lamang sa kanilang mga anak ang makatulong sa kanila pagdating ng araw. Kapag may pagkakataon naman, tumatanggap na lamang si Gracia ng labada at kung ano-ano pang trabaho para makatulong sa gastusin. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan ni Gracia at ng kanyang pamilya, nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang makilala niya si Alma. May mga dati na silang kapitbahay roon, pero dahil walang trabaho sa kanilang lugar, karamihan sa mga bahay na malapit sa kanila ay bihira ng uwian ng may-ari. Ang pinakamalapit lamang ay ang nilipatan ni na Alma. Ilang buwan ding ginagawa ang bahay na yon at sa unang tingin pa lamang alam na niyang mapera ang may-ari noon, kaya naisip niya agad na kaibiganin. Anak, tingnan mo, ang ganda-ganda talaga ng bahay ni na Alma, tsaka mukhang mabait din siya. Magandang bahay, ibig sabihin mapera sila, Nay. Buti na lang kinausap niya ako agad. Tingin ko nga ay magkaibigan na kami. Seryoso ka ba, Nay? Sila makikipagkaibigan sa atin na ganito kapangit ang bahay? Bakit?
Judgmental ba sila? Hindi mo pa nga nakikilala eh. Kayo lang naman kasi ang may gusto makipagkilala sa kanila. O bakit? Sinabi ko bang makipagkilala ka sa kanila? Hindi naman ah. Ay naku, Nay. Umaasa lang kayo na totoong kaibigan talaga ang turing yan sa inyo. Langit at lupa ang pagitan nyo eh. Napakanega mo. Susubukan ko lang naman eh. Ikaw talaga. Kahit nasubukan nyo pa, Nay, wala rin yan. Kapag naging magkaibigan kayo, hindi rin yan tatagal. Bakit mo naman nasabi yan? Malasan lupang pinagtayuan nila ng bahay. Sabi ng kaklase ko, bago pa tayong maging taga rito, may nakatayo na talagang bahay dyan sa tapat natin. Matapobre daw yung may-ari, tapos palagi nag-aaway yung mag-asawa. May isang malalang away daw na nangyari na naging dahilan kaya namatay yung asawang lalaki. Ngayon may bago na may-ari ng lupa at tinayuan pa ng bahay, siguradong mamalasin din ang nakatira dyan. Kapag minalas pa ng sobra, baka may mamatay din sa kanila. Shh! Tigilan mo nga yan! Kakalipat lang nila! Puro na agad kamalasan yung sinasabi mo! Mamaya magkatotoo yan kawawa naman sila! Noong una, hindi pa alam ni Gracia kung paano makikipagkilala sa bago nilang kapitbahay. Dahil sa itsura pa lamang ng babae ay nahihiya na siyang lumapit. Ngunit nang subukan niyang bumati at makipagkwentuhan sandali, doon niya na nalaman na mabait naman pala si Alma. Nang malaman niyang naghahanap ng labandera ang babae ay agad siyang nagpresenta. Lingguhan ang bayad sa kanya at palagi ring may dagdag ang kanyang natatanggap dahil alam nito ang kanilang sitwasyon. Naging malapit ang loob niya kay Alma dahil sa kabutihang ipinapakita nito sa kanya. Hindi na siya nahihiyang magkwento tungkol sa kagipitan nila at sa mga napapadalas na away nilang mag-asawa. Hanggang sa namalayan na lamang niya na naging matalik na magkaibigan na silang dalawa. Likas na mabait at matulungin si Alma kaya hindi siya nakaramdam ng pagkailang kahit na kung tutuusin ay amo niya ang babae. May mga pagkakataon na nakakahiram pa siya ng pera tuwing nauubusan sila ng bigas o di kaya'y tuwing walang baon sa eskwela ang kanyang mga anak. Bukod kasi sa matumal na ang kita sa pamamasada ni Miguel ay napapadalas pa ang pag-inom noon. Kaya lalo silang nahihirapan. Yun din ang madalas na pinagmumulan ng kanilang away. Anong oras ka na naman nakauwi? Saan ka ba galing, Miguel? Naimbitahan lang ako sa handaan. Birthday ng inaanak ko. Ano ba masama ron? Buti pa yung inaanak mo nagagawa mong paglaanan ng oras. Pero sa paghahanap buhay, hindi mo magawa. Miguel naman, wala na tayong bigas. Wala na ring pambaon sa eskwelahan ng mga bata. Hayaan mo silang pumasok ng walang baon. Ano magagawa natin kung wala tayong maibibigay sa kanila? Ang kapal naman ng mukha mo sabihin yan. Ikaw ang ama. Ginusto mo magkaroon tayo ng maraming anak. Tapos ngayon, mabigat na ang responsibilidad mo. Hahayaan mo na lang sila. Wala ka talagang kwenta. Ano ba, Gracia, napakaingay mo? Araw-araw na lang na tuwing uuwi ako, bunganga mo yan naririnig ko. Nakakarindi ka na. Maririndi ka talaga kung hindi mo aayusin ang pagsustento sa amin. Pangatawanan mo ang pagiging padre de pamilya mo rito nang hindi tayo lagi nag-aaway. Ano bang akala mo? Pinupulot ko lang ang pera sa kalsada? Namamasada naman ako, Gracia. Kung walang pasahero, di walang kita. Isa pa hindi araw-araw malaki ang kinikita ko. Lalo na ngayong tag-ulan, kakaunti lang ang pasahero. Bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Wala ka na lang ibang alam gawin kundi bungangaan ako? Bakit? Hindi pa ba trabahong pagtanggap ko ng labada kay Alma? Baka hindi mo alam, Miguel, kung ano-anong racket na lang ang pinapatos ko para kumita ng pera. Tapos ngayon, kung makapagsalita ka, parang wala akong naitutulong sa'yo. Ang kapal na mukha mo. Tumahimik ka na nga. Walang magagawa yung pagbubunganga mo sa problema natin. Buti sana kung nagiging perang bawat salita naggagaling dyan sa bibig mo. Baka sakaling yumaman pa tayo. Ay. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng ibang mapagkakakitaan para naman makapagpahingan tenga ko sa kaingayan mo. Dapat lang. At kung maaari, huwag ka na rin mag-inom dahil nag-aaksaya ka lang ng pera sa alak. Sus, pati ba naman yun pakikialaman mo pa? Minsan na nga lang magsaya ang tao eh. Wow, buti ka pa. Nagagawa mo pa magpakasaya sa kabila ng problema natin sa pera. Ayos lang pala sa'yo na magutom ang mga anak mo basta masaya ka, ganun ba yun, ha?
Anak ng teteng naman, oh. Itiko mo na nga lang yung bibig mo. Pag ako napuno sa'yo, baka tumabingi ang pagmumukha mo. Natahimik na lamang si Gracia sa sinabing yon ng kanyang asawa dahil ayaw niya ring masaktan. Minsan na siyang napagbuhatan ng kamay ni Miguel at nagtamo siya ng pasa dahil doon. Ngunit napapadalas ang kanilang pag-aaway, hindi pa rin gumagawa ng paraan ang lalaki para kumita ng mas malaki-laki para sa 8 nilang anak. Nadagdagan na rin ang utang ni Gracia kay Alma, kaya nahihiya na siya na lumapit pa sa bagong kaibigan. Mare, galing dito kanina yung bunso mong anak. Gutom na gutom kaya pinasabay ko na sa pananghalian namin kanina. Nako, nakakahiya naman, Mare. Pasensya ka na, ha? Hinihintay ko pa kasing makauwi si Miguel para makabili kami ng bigas at kahit sardinas man lang pang ulam. Hindi na pala nakatiis yung bunso ko. Ay nako, pasensya ka na talaga, ha? Ano ka ba? Wala namang problema yon. Natutuwa nga ako sa anak mo kasi napakabibong bata. Magkasundo sila ng anak ko. Halos hindi na nga sila maghiwalay kanina habang naglalaro eh. Ay, mabait kasi talaga yung bunso ko kaya hindi na ako nagugulat na ganun siya sa anak mo. Pero, Mare, salamat ha. Buti na lang, hindi ka kagaya ng ibang nanay dyan na kayang ipagtabuyan ng anak ko at pagdamutan ng pagkain dahil hindi naman nila kaano-ano. Naku galing din naman kasi kami sa hirap kaya hindi ko yun gagawin sa iba, lalo na sa mga anak mo. Welcome sila dito sa bahay namin ni Berto. At ikaw naman, kung wala kayong maisaing, huwag kang mahihiya magsabi, ha? Pwede naman kitang pautangin ng bigas. May mga stock kami ng delata rin dito. Hayaan mo, minsan isasama kita dun sa gulayan na madalas kong pinupuntahan. Ililibre kita. Mura lang ang mga gulay ron. Sumama ka para may pang-ulam kayo kahit papaano. Nako, salamat talaga, Mare. Napakabuti mong kaibigan sa akin. Ay nako, maliit na bagay lang yon. Natutuwa nga ako na may kaibigan na ako rito eh. Alam mo naman, ang daming tsismosa rito at mga inggitera kaya mahirap magtiwala sa kanila. Hindi ko alam kung totoo ba yung mga ngiti nila o gusto lamang talaga nila ako makausap. Huwag ka mag-alala. Tunay mo akong kaibigan, Mare. Pinanghawakan ni Alma ang sinabing yon ni Gracia. Mabait naman kasi talaga ang kaibigan niyang yun, kaya hindi siya nagdadalawang isip na tumulong kahit sa mga anak nito. Tuwing naglalaba sa kanya si Gracia ay binubusog niya yon ng merienda at nagpapadala pa ng pagkain para sa kanyang mga anak na naiiwan sa bahay. Dahil sa kanyang kabutihan, marami ang may gustong maglabada sa kanya, ngunit dahil mas kailangan yon ng kanyang kaibigan, hindi na siya naghanap pa ng iba. Ngunit sa katagalan, may napapansin na si Alma sa babae. Bukod sa napapadalas na ang paghiram nito ng pera, ay hindi na rin maayos ang paglalaba ni Gracia. Kung hindi man siya, ay namumuti naman ang mga dekolor nilang damit dahil sa kapabayaan. Nang hindi na siya makatiis, nagpasya na siyang kausapin ang kaibigan ng silang dalawa lamang. Mare, huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko, ha? Bakit, Mare? Ano bang meron? Yung nilabhan mo kasi nung nakaraan, ang daming nasirang damit. Yung iba ron, kabibili lang ng asawa ko, kaya ayun, nagalit siya sa akin. Sabihan ko raw ang labandera dahil baka sa susunod ay mas marami pang damit ang masira. Ay, naiintindihan ko naman na problemado ka sa ngayon kaya siguro nawawala sa isip mo ang... Ibig mo bang sabihin nagpapabaya na ako sa paglalaba ko? Diretsuhin mo na lang ako, Mare. Gusto mo na ba akong palitan? Mare, hindi naman sa ganoon. Sinabi ko lang talaga sa'yo para mas mag-ingat ka sa susunod. May kamahalan din kasi yung damit na kumupas eh. Yung mga damit naman ni Kokoy, nandun pa rin ang mantsa kaya ayaw niya nang isuot. Medyo maselan kasi ang batang yun sa damit kaya kailangan talagang malinis ang sinusuot niya. Nakakainsulto ka naman, Mare. Ginagawa ko naman ang lahat para makapaglaba ko ng maayos, pero may nasasabi ka pa rin. Hindi ko naman sinasadya kung may nasira akong damit eh.
Yun nga ang sinabi ko sa asawa ko, na hindi mo naman sinasadya yun. Kaya nga ngayon palang sinabihan na kita, para hindi na maulit sa susunod. Huwag mo naman masamain yun, Mare. Ganyan naman talaga kayong mga may pera. Porket binabayaran nyo lang kami, akala nyo, ayos lang sa amin na mainsulto at mapahiya. Ano? Teka lang muna, Mare. Hindi naman kita iniinsulto at ipinapahiya. Kaya nga mas pinili kong kausapin ka ng tayong dalawa lamang, hindi ba? Mare naman, intindihin mo naman ang pinupunto ko. Wala akong intensyon na ipahiya ka. Pero yun ang naramdaman ko, Mare. Kaya pasensya na. Hayaan mo, sa susunod, iingatan ko na ng sobra mga mamahalin yung damit. Ay, saka na lang siguro ulit tayo mag-usap, Mare. Kapag pareho ng malamig ang ulo natin, baka kasi kung ano pang masabi natin sa isa't isa. Mabuti pa nga. Bagamat hindi nagustuhan ni Alma ang ipinakita ni Gracia, mas pinili na lamang niyang magpasensya. Naiintindihan naman niya ang pinanggagalingan nito, lalo na't sunod-sunod pa rin ang mga problema nilang pangpinansyal. Ngunit ng mga sumunod na linggo, mas lalo pang lumala ang perwisyong dala ng kanyang kaibigan na humantong na sa isang sagutan. Mare, sabi mo nung nakaraan, iingatan mo na ang mga nilalabhan mo. Tingnan mo naman na nangyari sa damit ng anak ko. Halos mabutas na sa dami ng bleach na inilagay mo. Hindi ko naman sinasadya yon, Mare. Hindi na naman sinasadya. Lagi na lang bang ganyan ang idadahilan mo, Gracia? Kabibili lang ng uniform ng anak ko na nasira mo. Hindi naman namin pinupulot ang pera. Sus, ang arte-arte mo naman. Marami naman pera ang asawa mo ah. Bumili na lang kayo ng bago. Ano bang akala mo sa asawa ko? Tumatayin ng pera? Nagtitipid rin kami dahil hindi kami ubos biyaya, Gracia. Binabayaran ka naman namin ng tama. Kaya kung pwede sana, ayusin mo ang trabaho mo. Para kasing nananadya ka na eh. Pinagbibintangan mo ba ako na naninira ng mga gamit ninyo? Ibang klase ka rin ah. Hindi na kita kailangan pagbintangan. Dahil hindi lang ito isang beses nangyari. Mas malala lang ngayon. Kaya pasensya ka na kung hindi ko na ito palalampasin. Para hindi na tumaulit at hindi na ako makapagbitaw para masasakit na salita, kukuha na lang ako ng ibang tagalaban namin. Ano? Papalitan mo ako? Ang kapal naman na mukha mo? Dahil lang sa simpleng pagkakamali, magkakaganyan ka na? Para namang hindi tayo magkaibigan yan, Alma. Yun na nga eh. Lagi mong ginagamit ang pagkakaibigan natin kaya akala mo ayos lang na makasira ka ng damit namin. Tsaka huwag mo nga akong masabi-sabihan ng makapal. Ikaw nga ang dapat sabihin ko nun eh. Masyado ka na kasing abusado. Napakayabang mo naman. Porket mapera kayo? May pera kami dahil masipag kami mag-asawa. Pero kahit kailan, hindi kami nagyabang. Kung para sa'yo pagyayabang ang ginagawa ko, hindi ko na problema yon dahil ganyan ka mag-isip. At tinupad nga ni Alma ang kanyang sinabi. Napalitan si Gracia bilang labandera. Mula na magkaroon sila ng alitan ay hindi niya na pinapapunta pa ang kanyang mga anak sa kanilang kapitbahay. Hindi na rin sila nagpapansinan kahit madalas silang nagkikita o nagkakasalubong sa daan. Nabalitaan na lamang niya na may iba na itong labandera. Tuwing nakikita niya si Alma, mas lalong tumitindi ang inggit na kanyang nararamdaman. Lalo na tuwing nakikita niya itong bumibili ng mga bagong gamit. Hanggang isang araw, kinailangang bumiyahe ni Alma pauwi sa Negros dahil sa tiyahin niyang pumanaw na. Nagpaalam siya sa kanyang asawa na 1 linggo siyang mawawala. Pumayag naman si Berto. Iniwan niya ang anak na si Kokoy dahil hindi naman yon maaaring lumiban sa eskwelahan. Noong araw na paalis na siya, ay nahuli niya si Gracia na nakasilip sa bintana at nakatanaw sa kanya. Napailing na lamang ang babae nang maisip ang nasira nilang pagkakaibigan. Sino ba sinisilip mo dyan sa bintana? May pinagtataguan ka ba? Wala. Sino namang pagtataguan ko? Ibinalik mo lang yung tanong ko eh. Siya nga pala, napapansin ko, hindi na kayo nag-iimika ni Alma. Hindi ka na ba naglalabas sa kanya? Bakit pa ako maglalabas sa kanya eh? Pinalitan na ako ng buwisit na yon. Akala ko ba isang gandikit kayo? Ano nangyari sa inyo? Huwag mo nga akong tawanan. Hindi ko kasalanan kung yumayabang na siya. Palibhasa mayaman, ang taas-taas ng ere.
Paanong ang taas ng ere? Napaka-arte niya. Dati naman hindi siya nagre-reklamo sa paglalaba ko. Aba, ngayon, ang dami nang sinasabi. Kesyo kabibili lang daw nung damit, tapos nasira ko agad. Parang ang sama-sama akong tao dahil lang doon. Baka naman kasi talagang pumalpak ka. Bakit pa parang kinakampihan mo pa siya? Akong asawa mo rito, kaya dapat akong kinakampihan mo. Wala akong kinakampihan. Kaya nga inaalam ko kung ano nangyari, di ba? Kasi ikaw, palagi mong pinapairal yung init ng ulo mo. Kulang na lang, pumutok ng mga ugat mo sa utak eh. Pwede naman magsalita ng kalmado lang. Yung swabe lang. Hindi yung lagi ka na lang galit kahit wala pa namang nakakagalit. Huwag mo nga akong pangaralan. Hindi kita teacher, ah. Yan ang problema sa'yo. Ang gusto mo, ikaw na lang palagi ang pinakikinggan. Ayaw mo nang pinagsasabihan ka. Lahat minamasama mo. Baka yan talagang dahilan kaya galit na galit ka ron kay Alma. Pinagsabihan ka lang niya pero ikinagalit mo kaagad kahit na alam mong nagkamali ka. Huwag mo nga mabanggit-banggit ang pangalan na yan. Kung makapagsalita ka, parang mas pinapaboran mo pa siya. Ano, gusto mo na ba si Alma? Anak ng tipaklong naman, oh. Bahala ka nga dyan. Linisin mo muna yung utak mo para hindi ka nagkakaroon ng kaaway. Sunod-sunod pa ang naging away ng mag-asawa. Umaabot pa sila sa puntong nagkakasakitan na at nakikita pa yon ng mga bata. Walang magawa si Gracia kundi iiyak na lamang ang hirap ng kanilang sitwasyon. Baon na sila sa utang. Halos araw-araw nang may kumakatok sa bahay nila para maningil. Kahit rumakit siya ay hindi pa rin sasapat ang kanyang kinikita para ibayad sa kanyang mga utang. Sa pagkain pa lamang ay ubos na ang maghapon niyang pinagpaguran. Isang hapon, kauuwi lamang ni Gracia mula sa pagtitinda ng gulay nang matanaw niya ang kotse ni Berto. Mula roon, lumabas ang lalaking sapo ang balikat na tila nakakaramdam ng pananakit sa parteng yun. Napakunot noo ang babae at wala sa sariling lumapit sa asawa ng dati niyang kaibigan. Paring Berto? Ayos ka lang ba? Oh, Gracia, ikaw pala. Kanina pa kasi sumasakit ang balikat ko eh. Pati nga ang likod ko. May kilala ka bang masahista rito? Masahista bang kailangan mo? Marunong ako magmasahe. Talaga? Oo, paano? Puntahan na lang kita mamaya, ha? Pero... Pare, mahusay ako magmasahe. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita babalian ng buto kung sakali. Kung di mo na itatanong, masahista rin ang nanay ko. Sa kanya ako natuto. Bakit hindi mo pagkakitaan ng pagmamasahe mo? Siguradong marami magpapamasahe sa iyo rito. Baka kasi magalit ang asawa ko eh. Medyo siloso yun eh. Nako, baka mamaya ay bigla na lang akong sugurin nun kung ikaw ang magmamasahe sa akin. Kilala ka naman ni Miguel, tsaka alam niya na magkaibigan kami ni Alma. Siya nga pala, nasabi niya sa akin na nagkakaproblema raw kayong dalawa. Ano ba kasing pinagmulan ang hindi niyo pagkakaintindihan? Si Alma naman kasi, grabe kung makapagsalita. Ay, nako, pag-usapan niyo na lang yan, kesa naman hayaan niyo na lang na masira ang pagkakaibigan ninyo. Gustong-gusto pa namang kalaro ni Coco yung bunso mong anak. Hindi na tuloy makapunta sa inyo dahil binabawalan na siya ng nanay niya. Wala pa ba dyan si Alma? Wala eh. 1 linggo siya sa Negros. Hihintayin muna niyang mailibing ang tiyahin niya bago siya bumalik dito. Ganun ba? Ay sige, pagdating niya kakausapin ko ulit siya para magkaayos na kami. Basta ako na magmamasahe sa'yo pare ha. Pasensya ka na. Kailangan ko lang kasing rumakit ngayon kaya hindi ko mapalampas ang pagkakataong ito. Sige. Ikaw ang bahala, basta hindi ako susugurin ng asawa mo, ha? Walang kaso sa akin yun. Bagamat sinabi ni Gracia kay Berto na magpapaalam naman siya sa kanyang asawa, ay hindi niya yun ginawa. Batid niyang hindi siya noon papayagan kung sakali. Iniwan niya ang mga anak niya sa bahay matapos ipagluto ng pagkain at hindi na sinabi pa kung saan siya pupunta. Walang ibang pwedeng makaalam tungkol sa kanyang binabalak. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, tumanaw siya sa labas ng bahay para alamin kung tapos nang maghapunan ang mag-ama.
Kadalasan naririnig niya ang ingay ng alagang aso ni Berto tuwing tapos na ang hapunan. Saka lamang pinakakain ng mga yon ang alaga kapag tapos na ring kumain. Madalas siya roon nung hindi pa sila nagkakaroon ng alitan ni Alma, kaya halos kabisado na niya ang ginagawa ng buong mag-anak sa buong maghapon. Inamoy-amoy pa ni Gracia ang sarili bago lumabas ng bahay. Bago pa man yun ay naligo siya at nagsuot ng maayos na damit para presentable kapag siya ay humarap na kay Berto. Siniguro niya rin mabango siya para hindi yun mandiri sa kanya sakaling lapitan niya ang lalaki. Nang makitang nakabukas ang gate ay pumasok na lamang siya roon. Naabutan niya ang kumpare niyang nakaupo sa sofa na malapit sa may pintuan, kaya nakita siya kaagad. Berto, pare, pasensya ka na, pumasok na ako ha. Nakabukas kasi yung gate nyo kaya dumiretso na lamang ako. Iniwan ko talagang bukas yun para hindi ka na magtawag pagpunta mo rito. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Pumunta na ako agad dito dahil baka maaga kang matulog. Hindi naman. Hinihintay talaga kita. Hindi rin naman ako makakatulog kung patuloy pa rin sa pananakitang likod at balikat ko. Matanong ko lang, magkasama ba kayo ng anak mo sa kwarto? Hindi. May sarili siyang kwarto rito at kahit wala ang nanay niya, doon pa rin siya natutulog. Ganun ba? Teka, saan ba tayo? Sa kwarto niyo na lang ni Alma? Oo, para kahit makatulog na ako ron ayos lang. Alam mo, mas maganda kung iinom ka muna ng konti bago kita imasahe. Hindi pwede. May trabaho pa ako bukas eh. Konti lang para mas mapasarap ang tulog mo. Huwag ka mag-alala. Kapag nakatulog ka, isasara ko na lang ang pinto at gate nyo pag uwi ko. Sige. Matagal-tagal na rin naman akong hindi nakakainom. Sayang naman yung pinalamig kong alak sa ref. Nagpresenta si Gracia na siya na lamang ang kukuha ng alak para makainom din siya ng libre. Natawa na lamang sa kanya si Berto na walang kaalam-alam sa binabalak ng babae ng gabing yon. Matapos niyang kunin ang inumin nilang dalawa, inudyukan niya si Berto na uminom ng uminom hanggang sa makarami na ang lalaki. Dahil kaunti lang naman ang ininom niyang alak, nagawa pa rin niyang magmasahe. Ngunit habang ginagawa yon ni Gracia ay pasimple niyang tinutukso si Berto. Ang tigas pala ng braso mo, Berto. Nag-gym ka siguro, no? Bihira, paminsan-minsan. Dito lang ako sa bahay madalas mag-workout. Kahit naman kasi tumatanda na mas maganda pa rin nag-aalaga ng katawan. Ay, buti ka pa. Naiisip mo pa rin alagaan ang sarili mo. Sa bagay, pareho naman kayo ni Mare. Maalaga rin siya sa katawan kaya hindi halata sa kanya ang edad niya. Siya nga nagsasabi sa akin na palagi kami mag-ehersisyo eh. Isa nga yun sa mga nagustuhan ko sa kanya nun eh. Kahit pagod na siya sa trabaho, nagagawa pang alagaan na mabuti ang katawan niya. Hindi ko naman tinatanong. May sinasabi ka ba, Mare? Wala. Sabi ko, napakalambing mo naman pala talaga sa asawa mo. Siyempre naman, kahit nung wala pa kaming anak, malambing na talaga kami sa isa't isa. Ang swerte naman ni Mare sa iyo. Swerte rin naman ang asawa mo sa iyo Siya lang ang maswerte sa akin, pero ako, minalas yata sa napangasawa ko. Bakit naman? Mabait naman si paring Miguel Nakikita ko na masipag siyang mamasada. Pero hanggang ngayon, gipit na gipit pa rin kami. Ay, huwag na nga lang natin pag-usapan yon. San ba yung masakit? Dito ba? Ayan, dyan nga. Aray, ang sakit. Nasobrahan ka na yata sa kakatrabaho eh. Sanay na ako sa trabaho sa restaurant. Nakatulog kasi ako kanina nang nakayuko Paggising ko, sumasakit na ang likod ko tsaka balikat ko. May naipit yatang ugat. Huwag ka mag-alala. Magaling akong magmasahe, kaya bukas, magaan na ang pakiramdam mo. Nagtatrabaho si Berto bilang isang chef sa Chinese restaurant sa bayan.
Malaki ang sweldo roon kaya nasusustentuhan talaga ng lalaki ang kanyang asawa at nag-iisang anak. Dahil doon, mas tumindi ang inggit na nararamdaman ni Gracia kay Alma. Nang gabing yun, sinamantala niya na maraming nainom si Berto para maisagawa niya ang kanyang plano. Nang makatulog ang lalaki, tinabihan niya yon at niyakap hanggang sa makatulog na rin siya. Kinaumagahan, nagising na lamang si Gracia nang marinig niya ang boses ng dalawang lalaking nag-aaway sa labas ng kwarto. Kaagad na nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang boses ng asawa niyang si Miguel. Hayop ka? Akala ko napakatino mong tao, ahas ka pala. Sinamantala mo ang pangangailangan ng asawa ko. Nagkakamali ka, pare. Minasahin niya lang ako kagabi. Nagbayad pa nga ako eh. Huwag mo nga ako mapari-pare. Hindi tayo magkaibigan. Tsaka hindi masahista ang asawa ko. Pero sabi niya, marunong siya magmasahe. Siya nag-alok ng serbisyo sa akin at hindi ko siya pinilit. Sinungaling! Pare, ang mabuti pa siguro, yung asawa mo na lang ang tanungin mo. Wala akong balak makipag-away sa'yo dahil nagsasabi ako ng totoo. Pumunta siya rito kagabi, bandang 7:00. Pinilit niya pa nga akong uminom para mas mapasarap daw ang tulog ko dahil masakit ang likod at balikat ko. Ay, pare naman, mahal na mahal ko ang asawa ko kaya wag mo sana akong pag-isipan ng masama. Hindi kita pag-iisipan ng masama kung pinauwi mo ang asawa ko. Pare, nakatulog na nga ako kagabi. Hindi ko na namalayan kung umuwi na ba siya. Basta, bago ako matulog, inabutan ko na siya ng perang bayad sa pagmamasahe niya. Paggising ko, doon ko lang nalaman na natulog pala siya sa tabi ko. Tapos narinig na lang kita na nagwawala sa labas. Kung gusto mo, pare, pumasok ka ngayon sa kwarto para malaman mo nagsasabi ako ng totoo. Si Gracia nang tanungin mo. At para sa ikapapayapa ng isip mo, ipamedical natin siya para mapatunayang hindi ko siya ginalaw at wala nangyari sa amin. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Pinagsamantalahan mo ang asawa ko, yun ang totoo. Dahil hindi pinaniwalaan ni Miguel ang mga sinabi ni Berto, mas tumindi pa ang galit niya sa lalaki. Nagdilim ang kanyang paningin ng mga sandaling yun. Akala ng kaalitan niya, sumuko na siya sa pakikipagtalo kaya lumabas siya ng bahay. Ngunit hindi inaasahan ni Berto nang bumalik siya na may dalang itak. Sa labis na pagkagulat ay hindi na yun nakalaban pa sa kanyang ginawa. Pinagtataga niya ang katawan ng kaawa-awang kapitbahay. Walang nakarinig sa mga sigaw ng lalaki, maliban sa anak nitong natulala na lamang nang makita ang kanyang ginagawa. Doon naman napalabas ng silid ang kinakabahan na si Grace. Nagimbal siya sa ginawa ng kanyang asawa. Kaagad niyang inawat si Miguel bago pa matuluyan si Berto. Kritikal ang lalaki nang dalhin sa ospital. Ipinaliwanag niya sa asawa ang totoong nangyari para maisisi niya ang nangyari sa asawa ni Alma. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit? Tinanong mo ba ako? Paano kita tatanungin kung ang sarap-sarap ng tulog mo sa tabi ng gagong yon? Dahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Sa inyong dalawa, ikaw ang gago. Muntik mo na mapatay si Berto Hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Bakit doon ka natulog? Sana pinigilan mo ang antok mo. Ilang hakbang lang ang lalakarin mo, Gracia. Pero kinatamaran mo pa. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Hindi sana ako nakipag-away kay Berto. Desisyon mong makipag-away sa kanya, kaya wag na wag mo ako masisisisi. Kung nakipag-usap ka lang sana ng mahinahon, wala sana masasaktan. Nagpaliwanag na nga yung tao Ang problema, sarado yung maliit mong utak. Di ikaw na matalino. Kunwari ka pa. Halata namang gusto mo yung Bertong yun. Yan ang problema sa iyo Kahit wala namang dapat ikaselos, ginagawan mo pa rin ang dahilan para maikagalit ka sa akin. Anong gagawin mo ngayon, ha? Sigurado ako na anumang oras, may darating na lang na pulis dito para hulihin ka. Wala tayong perang pampiyansa. Pwes, gawin mo ng paraan yan. Total, ikaw naman ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Dahil sa pumalpak na plano ni Gracia, mas lalo pang lumala ang lahat. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga panibagong problema sa kanilang buhay. Lalo na nang makauwi na si Alma at nalamang hindi pa nagkakamalay ang kanyang asawang nasa ospital. Ang anak naman nitong si Kokoy ay hindi pa rin makausap.
Gayunpaman, nakarating sa kanya ang report tungkol sa taong nanaga at muntik nang makapatay kay Berto. Pagkagaling sa ospital ay kaagad niyang pinuntahan ang bahay ni Gracia para kumprontahin si Miguel. Miguel, lumabas ka dyan! Harapin mo akong hayop ka! Alma, bakit nagsisisigaw ka dyan? Magtatanong ka pa kung bakit? Huwag ka na magbaang-maangan sa krimeng ginawa niya. Ilabas mo ang asawa mo. Aba, hindi ko akalain na palengkera ka rin pala. Nung una, kala mo kung sino kang hindi makabasag pinggan. Pero tingnan mo ngayon ang itsura mo. Wala ka na rin pinagkaiba sa mga eskandalosang taga dito. Hindi ako mag-eskandalo rito kung hindi magtatago ang asawa mo. Hindi nagtatago ang asawa ko. Wala siya rito dahil namamasada siya ng tricycle. Siya ang hinahanap mo, di ba? Eh di sundan mo rin sa kalsada. Hanapin mo, baka sakali magkita kayo. Ibang klase ka rin talaga, no? Alam mo ng kriminal ang asawa mo pero pinoprotektahan mo pa rin. Sa bagay, hindi naman ay nakakagulat sa isang kagaya mo mapagsamantala. Anong sinabi mo? Bakit? Hindi ba totoo? Kulang na nga lang ay hingin mo lahat sa akin na maayos pang pagkakaibigan natin. Hindi nga ako nagreklamo dahil naaawa ako sa iyo eh. Kahit na ang totoo, abusado ka na. Kulang na nga lang sa bahay ka na rin namin tumira. Kain ka ng kain at wala kang pakialam kahit magutom ang mga anak mo. Basta hindi kumakalaman sikmura mo. Wag mong husga ng pagiging ina ko sa mga anak ko. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan at sakripisyo ko para sa kanila. Siguro nga, wala talaga akong alam. Pero sa ginawa mo, hindi ka nagiging mabuting ina sa kanila. Sa tingin mo ba pasasalamatan kanila kapag nalaman nilang nagtatago ka ng isang kriminal? Wag mong idadamay sa usapang to, mga anak ko! Kahit hindi ko sila idamay, apektado na sila sa problemang ginawa ng asawa mo. Kaya kung ayaw mong mas lumala pa ito, ilabas mo na siya para mapanagutan niya ang ginawa niya sa asawa ko. Hindi ako papayag na walang managot sa nangyari kay Berto. Wala pa rin siyang malay hanggang ngayon dahil kay Miguel. Ano ba kasi pinagmula ng away nila? Sigurado ako may alam ka kaya magsalita ka, Gracia. Wala akong sasabihin dahil wala akong alam sa sinasabi mo. Kung ako sa'yo, pumasok ka na dyan sa bahay niyo. Tingnan mo nga yung anak mo, oh. Namumutla na. Mukhang takot na dahil sa kakasigaw mo. Anong klase kang ina, ha? Anong klase akong ina? Ako yung inang hinding-hindi kagaya sa'yo. Kawawa lang ang mga bata sa isang magulang na katulad mo, Gracia. Akala ko pa naman noon, mabuti kang tao. Pero sa pagtatago mo sa asawa mo ngayon, parang inamin mo na rin na may kasalanan ka sa naging pag-aaway nila. Malalaman ko rin ang totoo. At kapag nalaman kong ikaw ang dahilan kung bakit na-comatose kayo ng asawa ko, sisiguruhin kong pareho kayo ni Miguel na hihimas na malamig na rehas. Dahil sa sinabing yun ni Alma, hindi napigilan ni Gracia na makaramdam ng takot. Alam niya sa kanyang sarili na kapag nakulong sila ni Miguel ay wala nang maiiwan pa sa kanilang mga anak. Hindi niya kakayaning mapunta lamang sa kung saan ang mga bata at may posibilidad pang mapahamak. Mukhang matagal pa bago magkamalay si Berto, ngunit ang ikinakatakot niya ay kapag nagsalita si Kokoy. Naroon ang bata nang saktan ng asawa niya ang ama noon. Nasaksihan nito ang lahat, kaya kapag nakapagsalita na ang bata, ay tiyak na ikakapahamak nila yon ng kanyang asawa. Hindi na alam ni Gracia kung ano ang gagawin. Hindi siya mapakali tuwing iniisip na maaari siyang makulong katulad ni Miguel. Naisip niya na mabuti pa ang asawa niya dahil nagawa na kaagad nitong magtago. Ang alam niya, dun yun pumunta sa bahay ng malapit niyang pinsan. Nasa iisang barangay lang sila, pero sinabihan siya ni Miguel na wag na munang maglalalabas. Siya naman ay pilit na nag-iisip ng paraan kung paano masusolusyonan ang problema sa anak ni Alma. Hanggang sa isang umaga, nagulat na lamang siya nang makita si Kokoy na naglalakad sa kalsada. Tulala at sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha. Kokoy, ayos ka lang ba? Papa, pinatay niya si Papa. Pinatay niya si Papa. Kokoy, hindi pa patay ang Papa mo. Wala pa lang siya malay ngayon pero gigising din siya anumang oras.
Kayo ang pumatay sa kanya. Pinatay niyo ang papa ko. Masama kayong tao. Kokoy, ano ba sinasabi mo? Hindi kami ang pumatay sa papa mo. Tinulungan nga namin siya, di ba? Dinala namin siya sa ospital. Nakita mo yon? Makinig ka sa akin. Wala kang nakita. Hindi yun totoo. Pinatay niyo ang papa ko. Isusumbong ko kayo kay mama. Isusumbong ko rin kayo sa mga pulis. Hindi. Hindi mo gagawin yon. Isusumbong. Siwan mo ako. Hindi ka na makakauwi sa inyo. Halika, sumama ka sa akin. Walang nagawa ang panlalaban ni Kokoy dahil higit na mas malakas si Gracia. Tinakpan niya ang bibig ng bata para walang makarinig sa pagsigaw nito. Dinala niya si Kokoy sa abandonadong kapilya na malapit na sa kasukalan para makasigurong wala nang makakarinig pa sa kanila kahit magsisigaw pa ang kanyang kasama. Hinubad niya ang damit ng bata saka ipinasok sa bibig nito para hindi na yun makasigaw. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang bestida para gawing panali sa mga kamay noon para hindi niya magawang alisin ang kanyang busal sa bibig. Dahil wala namang ibang lalabasan sa kapilya maliban sa 2 pinto roon, ay hindi na niya iginapos pa si Kokoy. Nakakatayo at nakakapaglakad pa rin ang bata sa loob ng kapilya, ngunit hindi nito magagawang humawak ng kahit ano dahil sa mga kamay na tinalian ni Gracia. Isinara ng babae ang pintuan. Naghanap siya ng maaaring ipanali sa labas nito para hindi makatakas si Kokoy. Nagtagumpay naman siyang ikandado na maigi ang magkabilang pinto ng kapilya, kaya hindi na siya gaanong nag-alala nang iwan doon ang kaawa-awang anak ni Alma. Pawisan si Gracia nang makarating sa kanilang bahay. Nagtaka ang anak niyang si Sandro nang makitang punit na laylayan ng kanyang bestida at ang buhok niyang bahagyang nagulo dahil sa ginawa kani-kanina lamang. Nay, anong nangyari sa inyo? Mukha kayong ginahasa sa itsura niyo ah. Ano? Hoy, yung bibig mo, Sandro ah. Manalamin nga kayo para makita niyo yung itsura niyo, Nay. Alam kong gusgusin ang itsura ko. Naghahanap kasi ako ng dahon ng ampalayang ligaw kanina para may ulam tayo mamayang tanghali. Di na kailangan, Nay. Nangutang na kami ng sardinas sa tindahan. Ano? Nangutang na naman kayo? Alam ko kasing nahihiya na kayong mangutang doon kaya ako nang gumawa. Ayos ba, Nay? Galing ko, di ba? Buisit ka talaga, Sandro. Si Nanay naman, no? Nga pala, galing dito kanina si Tita Alma. Hinahanap si Kokoy. Tinatanong niya kung pumunta raw ba dito. Kanina pa kasi niya hinahanap eh. Si Kokoy? Malay ko ba kung nasa ng batang yon? Palibasa kasi hindi niya pinagsasabihan ng anak niya kaya nilalayasan lang siya. Nagpanggap na lamang si Gracia na walang alam sa kinaroroonan ng bata dahil hindi rin naman niya gugustuhing ipahamak ang kanyang sarili. Pagsapit ng hating gabi, naghanda na siya ng pagkaing ihahatid sa kanyang asawa na si Miguel. Bakit pumunta ka pa rito? Paano kung nasundan ka? Nagrereklamo ka pa? Ikaw na nga hinatira ng pagkain. Akala mo ba ganun kadali magdesisyon na puntahan ka dito? Alam ko namang posible ako masundan kaya nag-ingat ako. Kumusta yung bahay? Ayos naman, kaya lang may konting problema eh. Ano nangyari? Magsasalita na yung anak ni Alma, si Kokoy. Ano? Hindi pwede, Gracia. Sigurado makukulong tayong dalawa dahil nandun ka nung gawin ko yun kay Berto. Alam ko, kaya ginawan ko na ng paraan. Ha? Anong ginawa mo? Ikinulong ko siya sa lumang kapilya. Sigurado mababaliw ang batang yun doon. At pag nagkataon, hindi na siya paniniwalaan sa kahit na ano pang sabihin niya. Tanga, paano kung mamatay yun doon? Bahala na. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Miguel eh. Bakit? Kung ikaw ba nasa sitwasyon ko, hindi mo gagawin yon? Sa bagay, ang mahalaga, walang nakakita sa iyo at walang makakakita sa kanya ron habang buhay pa siya. Samantala, halos masiraan na ng bait si Alma ng gabing yon sa kakahanap sa anak niyang si Kokoy. Hating gabi na,
pero naglalakad pa rin siya sa may kalsada sa pagbabaka sakaling makikita roon ang kanyang anak. Hapong-hapo na siyang napasandal sa katawan ng punong mangga para magpahinga sandali. Nagnilid ang kanyang mga luha habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ni Kokoy. Kokoy! Kokoy! Kokoy ko! Nasaan ka na ba? Magpakita ka na kay Mama. Pagod na ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako mahanap si Kokoy. Huwag niyo po sanang hayaan na mapahamak siya sa kamay ng masasamang loob. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng kaluskos sa di kalayuan. Napakunot ang noo niya at naningkit ang kanyang mga mata nang matanaw ang anino ng isang batang tumatakbo papalayo. Tinanglawan niya yon nang dala niyang flashlight para makasiguro. Bata ba yun? Kokoy! Kokoy, anak! Ngunit hindi yun huminto sa pagtakbo. Bagamat nangangalay na ang mga tuhod, sinundan niya pa rin ang nakitang anino hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa lumang kapilya. Napahinto siya at nagtatakang pinagmasdan ang kapilyang halos mabalot na ng mga gumagapang na damo. Sa pagkakaalam niya ay pinagbabawalan ng pumasok doon ang lahat dahil baka pinamamahayan na ng ahas ang loob. Sa takot na matuklaw ng ahas ay nagpasya na lamang siyang umalis. Ngunit nang akmang hahakbang na siya pabalik, may nakaagaw ng kanyang pansin. Napakunot ang noo niya nang makita ang tila sinirang kandado sa pinto ng kapilya na napalitan ng may kalumaang lubid. May tao kaya sa loob? May tao ba dyan? Kokoy! Nandyan ka ba, anak? Ngunit walang sinuman ang sumagot sa kanya. Hindi maunawaan ni Alma kung bakit biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam nung mga sandaling yon. Tila kung anong may nagtutulak sa kanya na buksan ang pinto ng kapilya. Dahil doon, sinikap niyang kalagin ang taling nakapulupot hanggang sa tuluyan niya nang mabuksan ang pintuan. Kaagad niyang dinampot ang flashlight, saka tinanglawan ang loob noon. Ilang sandali pa. Kokoy! Kokoy, anak ko! Diyos ko! Sinong gumawa nito sa'yo? Kokoy, anak, gumising ka! Nandito na si Mama! Gising na, anak! Tila binuhusan ng malamig na tubig at sinasaksak ng libo-libong patalim si Alma nang damhin ang pulso ni Kokoy. Wala na ang kaisa-isa niyang anak. Nanginginig ang kamay na tinanggal niya ang sarili nitong damit na ginawang busal sa bibig ng bata. Nakahubad na ang anak niya ng abutan doon at namumutla na rin ang buong katawan. Nang magsagawa ng otopsiya sa pagkamatay ni Kokoy, nalaman ni Alma na inatake sa puso ang anak niyang may claustrophobia. Noon pa man, takot na sa kulong na lugar ang kanyang anak. At kapag nakakaramdam yon ng matinding takot, may posibilidad na atakihin siya sa puso. Walang patid ang mga luha niya habang pinagmamasdan ang bangkay ng batang nagbigay ng saya at kulay sa buhay nilang mag-asawa. Kahit anong gawin ni Alma, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Kokoy. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang pwedeng gawin para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng bata. Bukod sa kanyang asawa ay tanging si Kokoy lamang ang nakakaalam ng tunay na pangyayari sa bahay nila nang mawala siya roon. Kaya isa lamang ang pinaghihinalaan niyang gumawa noon sa kanyang anak. Isa lamang ang may motibong patahimikin ang isang inosenteng bata na kailanman ay hindi magsisinungaling sa nasaksihan nito ng araw na yon. Dahil alam niyang nagtatago pa si Miguel,
kailangan niyang gumawa ng paraan para mapalabas ang lalaki. Buhay ang kinuha nila sa akin. Sisiguruhin kong buhay rin ang magiging kabayaran sa ginawa nila sa anak ko. Dala ng matinding galit, naikuyom na lamang ni Alma ang kanyang kamao. Matapos ayusin ang magiging burol ng kanyang anak, pansamantala muna siyang umuwi sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at may mga kaanak siyang dumating para tumulong sa kanya sa pag-aasikaso ng burol ni Kokoy. Ayaw niyang doon iburol sa bahay ang anak, kaya sa punerarya na lamang pinapupunta ang mga makikipaglamay. Isa pa sa mga dahilan niya ay wala pa silang masyadong kakilala sa kanilang lugar, kaya mas minabuti niyang mga kaanak na lamang ang pupunta roon. Habang nagmamaneho si Alma pauwi, bigla niyang natapakan ang preno. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makita ang isang matandang babaeng nakatayo sa harapan ng kanyang kotse. Dali-dali siyang bumaba para kumustahin ang lagay noon. Sus Mariosep, Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lamang ako, iha. Hindi naman umabot sa akin ang kotse mo. Naku, buti na lamang po at hindi kayo nasaktan. Diyos ko, sumakit ang dibdib ko rin ah. Ay teka, saan po ba kayo pupunta? Gabing-gabi na po, Lola. Delikado po maglakad na mag-isa rito. Kung ganon, pwede ba akong makisakay sa'yo? Saan po ba kayo bababa? Sa bahay mo. Po? Wala na kasi akong mauuwian. Pinalayas ako ng mga anak ko dahil ang tingin nila sa akin ay isang pabigat na lamang. Naku, kawawa naman po pala kayo. Halina po kayo, Lola. Sumakay po kayo. Malaki po ang bahay namin, kaya pwedeng-pwede kayo roon. Salamat, iha. Napakabait mo naman. Ano nga pala ang pangalan mo? Alma po ang pangalan ko. Kung gusto niyo po, yun na lang ang itawag niyo sa akin. Kayo po, Lola, ano pong pangalan niyo? Turing, yun ang itawag mo sa akin. Iniuwi ni Alma sa bahay niya ang matandang babaeng nakita sa daan, kahit na hindi niya pa yun lubusang kakilala. Pagkarating sa bahay, kaagad siyang naghanda ng pagkain para sa kasama. Habang nag-aasikaso sa kusina, dumako ang tingin niya kay Lola Turing, na tahimik lamang na nakaupo sa sala habang pinagmamasdan ang kanilang bahay. Mula kisame hanggang sahig, doon huminto ang tingin ng matanda at maya-maya ay nag-angat yon ng tingin sa kanya. Nabahira ng dugo ang sahig na ito. Po? Hindi siya namatay, hindi ba? Sino po? Asawa mo ba siya? Nasa ospital po ang asawa ko. Wala pa rin po siyang malay hanggang ngayon. May bumugbog sa kanya at pinagtataga ang katawan niya habang wala siyang kalaban-laban. Pero ang mga taong sangkot sa nangyari, ayaw pa rin umamin hanggang ngayon, at ang lalaking muntik na makapatay sa kanya ay nagtatago pa rin. Ayaw niyang harapin ang kanyang ginawa. Anong gusto mong mangyari sa taong yon, iha? Gusto ko siyang maparusahan. Gusto ko siyang mamatay. Alam kong siya rin ang pumatay sa anak ko. Pinatay niya ang anak ko na walang kalaban-laban. Napakabuti ni Kokoy. Malambing siya at makajos. Wala siyang ibang ginawa kundi maging mabuti sa iba, pero ganun na lamang ang sinapit niya. Dalawa ang taong sangkot sa nangyari. Paano niyo po nalaman? Nakita ko. Isang babae at isang lalaki ang gumawa nito sa asawa at anak mo. Ang bahay na yun sa tapat niyo. Masyado yung mabigat. Ibig niyo po bang sabihin, sila talaga may kinalaman sa nangyari kay Berto at kay Kokoy? Nakita niyo po ba si Miguel nung pumasok siya rito sa bahay namin? Si Gracia po, nandito po ba siya nung araw na yon? Sino po sa kanila ang pumatay sa anak ko? Lola, sabihin niyo po sa akin
Dapat po silang mabulok sa kulungan. Hindi sapat ang mabulok lamang sila sa kulungan, Alma. Buhay ang kinuha ng taong yon sa'yo, hindi ba? Buhay sa buhay. Yon ang pinakamabigat na parusang maibibigay mo sa taong nagkasala sa'yo. Pero, paano ko po gagawin yon? Sa pamamagitan ng itim na mahika, matutulungan kita, ngunit kailangan buo ang loob mo at wala ka ni katiting na pagsisisi sa mangyayari. Gagabayan kita sa dapat mong gawin. Kahit ano pa mang paraan, buong-buo na po ang loob ko, Lola. Kung matutulungan niyo po ako, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po akong parusahan ang mga taong yon sa pinakamasakit na paraan. Makakaasa ka. May paghihiganti mo sila. Walang nakakaalam na sa bahay ni na Alma tumutuloy si Lola Turing. Pinili niyang ilihim yon nang sa ganon ay mas mapadali ang kanilang plano. Inutusan siya ng matanda na magtirik ng kandila palibot sa isang simbolong iginuhit niya sa sahig. Nang magsimula na ang pag-oorasyon ni Lola Turing, sinundan niya rin ang bawat salitang binibigkas ng matanda. Maya-maya pa, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga ipis na gumagapang sa sahig. Titili na sana siya, ngunit kaagad niyang napansin na iisa lamang ang direksyong pinupuntahan ng mga yon. Lahat ng ipis ay patungo sa nakaguhit na simbolo. Ilang sandali pa, napigil ni Alma ang kanyang paghinga nang mabuo ang isang imahe ng tao. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at muling tumindi ang galit na kanyang nararamdaman. Si Gracia ang imaheng nabuo roon. Nung mga sandaling yun, sigurado na siya kung sino ang salarin sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa nangyari sa asawa niya, malinaw na sa kanya na si Miguel ang may kagagawan noon. Ang nanatili lamang na katanungan ay kung ano ang tunay na dahilan, at malalaman niya lamang yon sa taong itinuturing niyang kaibigan. Makalipas ang 2 araw, nagsimula na ang kalbaryo sa buhay ni Gracia. Mas lalong tumindi ang kagipitan nila mula noong nagtago na ang kanyang asawa. Kaya naman, nang alukin siya ng ibang kaanak na ampunin na lamang ang mga nakababatang anak nila ni Miguel, ay hindi na siya tumanggi pa. Yun ay kahit hindi naging madali sa kanya ang lahat. Nangako naman siya sa mga anak na babalikan niya ang mga yon kapag maayos na ang lahat. Kahit na ang totoo ay hindi niya alam kung kailan pa yon o kung posible pa nga ba na yon ay mangyari. Hindi niya akalain na mauubos ang mga anak niya sa ginawa niyang pagpapaampon sa ilan pa nilang mga kamag-anak. Ang 2 sa mga bata ay naglayas na lamang at sinabing maghahanap ng kahit anong trabaho kesa ipaampun niya. Ganoon din ang kanyang panganay. Nang mawala lahat ng mga bata, sa kanya lamang naramdaman ang matinding kalungkutan at pangungulila. Kasalukuyan siyang naghahapunan nang makarinig siya ng sunod-sunod at malalakas na katok mula sa pinto ng kanilang kusina. Buisit naman, oh! Sino ba kasi ang kumakatok? Gracia! Miguel? Anong ginagawa mo rito? Di ba't sinabi ko na sa'yo na huwag ka munang pupunta rito sa bahay? Delikado! Baka may makakita sa... Bago ka magbunga nga dyan, tulungan mo muna ako. Aray ko! Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Ang sakit ng buo kong katawan. Tingnan mo mga braso ko. Ang dami kong mga sugat. Na paano yan? Kinamot mo ba? Kagabi pa kasi ako nangangati. Hindi na ako pinatulog kaya kinamot ko ng kinamot. Tanga ka naman pala eh. Magsusugat talaga yan. Hindi mo ako naiintindihan.
tingnan mo mabuti ang mga sugat ko. Hindi ganyang kalala mangyayari sa simpleng pagkamot lang. Kagabi lang ang mga sugat ko pero may mga nana agad. Ang baho naman! Ang lansa ng amoy ng mga sugat mo! Halos maduwal si Gracia sa itsura ng mga sugat ni Miguel nang ito ay umuwi sa kanilang bahay. Pagpasok pa lamang ng pinto ay nabuwal na sa sahig ang kanyang asawa, dala ng matinding panghihina. Matapos alalayan at linisan ang mga sugat, naghanda naman siya ng makakain. Nang pakakainin niya na si Miguel, bigla na lamang siyang napatili nang makita ang malalaking langgam na gumagapang sa mga sugat ng kanyang asawa. Ngunit ang mas nagpagimbal sa kanya ay nung makita niya ang mga langgam na tinatangay ang mga piraso ng laman mula sa mga sugat sa magkabilang binti ng lalaki. Napahiyaw na lamang yon, dala ng matinding kirot na nararamdaman. Ano pa bang tinatayo-tayo mo dyan? Alisin mo mga langgam na to sa sugat ko. Paano ko gagawin yon? Nakikita mo ba kung gaano karami mga yan? Oo, nakikita ko. Hindi ako bulag. Pero ikaw, may utak ka naman kaya gawa mo ng paraan. Aray, ang sakit. Bilisan mo na, Gracia. Kumuha ng tubig ang babae sa pag-aakalang maitataboy niya ang mga langgam na kumakagat sa binti ni Miguel. Ngunit kahit naubos na ang isang timba ay wala man lang ni isa sa mga yun ang umalis. Sa tindi ng kapit ng mga ito ay tila nakabaon na ang mga yun sa balat ng kanyang asawa. Hindi umuubra ang tubig, Gracia. Umisip ka na ibang paraan. Parang hindi ko nakakayanin ng sakit kapag hindi pa natanggal ang mga pesteng langgam na to sa mga sugat ko. At teka lang naman, hindi ko na nga alam kung paano gagawin ko para maitaboy ang mga yan eh. Apoy, magsindi ka ng papel. Ilapit mo sa sugat ko. Ano? Paano ko mapasok ka? Ilapit mo lang, tanga. Hindi ko sinabing sunugin mo ang binti ko. May utak ka naman, di ba? Buisit ka? Ako pang pagsasalitaan mo ng ganyan ngayon? Kung pabayaan kaya kita, ha? Sa tingin mo, may iba pang tutulong sa'yo. Huwag mo na nga akong bantaan. Asawa mo ako, kaya kailangan mo akong tulungan. Sinunod ni Gracia ang sinabi sa kanya ni Miguel. Kumuha siya ng papel at isa-isang sinindihan ang mga yun at saka inilapit sa binti ng asawa para itaboy ang mga langgam. Ngunit kahit idikit niya na ang apoy sa balat nito, hindi pa rin nilulubayan ng mga insekto ang sugat. Maya-maya, natigilan siya na mapansing halos mapunit na ang laman ni Miguel dahil sa lumalaking mga sugat. Ang sakit! Akin na yung papel! Ako na magtatabi sa mga buwisit na to! Heto, ayusin mo, baka masunog yung balat mo. Wala na akong pakialam. Hindi ko na kaya ang sakit kaya kailangan ko nang gawin to. Ngunit kahit nasunog na ang ilan sa mga langgam ay hindi pa rin nilulubayan ng iba ang sugat ni Miguel. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata ni Gracia nang makitang sumiklab na ang apoy sa kaliwang binti ng kanyang asawa. Nataranta siya at kaagad na kumuha ng tubig para patayin ang apoy, at nang maapulan niya yon, nanlamig naman ang buong katawan niya nang makita ang binti ng asawa na halos buto na lamang ang natira. Nawalan ng malay si Miguel dahil sa nangyari. Magdamag niyang binantayan ang asawa dahil sa labis na pag-aalala. Kinabukasan, wala na ang mga langgam, ngunit mas lalo pang nabulok ang mga sugat ng kanyang asawa, kaya napilitan na siyang maghanap ng manggagamot. Dahil wala siyang kilalang manggagamot sa kanilang lugar, kinailangan pa niyang magtanong-tanong, hanggang sa makahanap siya sa kabilang barangay. Nang makita ng matanda ang mga sugat ni Miguel, alam na kaagad noon na binabarang ang lalaki. Kinilabutan siya sa sinabi nito na walang balak na buhayin ng sinumang gumagawa noon ang kaisa-isang taong nakakasama niya. Nagbigay ng ilang herbal na gamot para sa sugat ni Miguel ang matandang manggagamot. Tanging yun lamang daw ang maitutulong noon sa kanyang asawa.
Albularyo na raw ang kailangan nila at hindi isang simpleng manggagamot lamang na gumagamit ng mga herbal. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na ring gumaling si Miguel. Hindi niya yon inaasahan dahil ang sabi ng manggagamot ay merong may balak na pumatay sa kanyang asawa. Hindi ko akalaing gagaling pa ang sugat ko. Biruin mo, kita na yung buto ko. Takpan natin ito mabuti. Akala ko, yun na magiging katapusan ko. Sino ba kasing nakaaway mo at nangyari yan sa'yo? Wala naman akong iba nakakaaway kundi si Berto lang. Pero paano namang siya magpapabarang sa akin? Hindi pa nga yung nagkakamalay sa ospital. Ay, pambihira to nangyari sa akin, oo. Gumaling nga ang mga sugat ko. Hindi naman ako makalakad na mabuti tulad ng dati. Hindi na rin ako makakapamasada dahil sa nangyari sa kaliwa kong binti. Magpasalamat ka na lamang at buhay ka ngayon. Kung napakasama ng taong nagpabarang sa'yo, baka hindi ka na nga talaga binuhay. Sa lagay na yan mukhang pinatawad ka pa. Pero, sino nga kaya ang gagawa nito sa akin? Teka, hindi kaya si Alma? Oo nga, no? Ang tagal nang nananahimik at hindi nagpapakita ng babaeng yon. Hindi kaya may ginagawa na siya para gantihan tayo? Hindi malabong mangyari yun. Paano kung sa tahimik niyang yun at sa kabutihang pinapakita niya nun sa iyo ay may lihim palang pagkatao niya? Baka siya pa mismo ang bumarang sa akin. Hindi siya makaganti dahil alam niya nagtatago ako, Gracia. Tama. Mukhang siya nga may kagagawan niyan sa'yo. Humanda siya sa akin. Bakit? Ano gagawin mo? Wala ka na ron. Matapos ilibing ang bangkay ni Kokoy, nagpasya na munang umuwi si Alma bago dumiretso sa ospital. Gusto niyang kumustahin ang lagay ni Lola Trining sa bahay niya dahil naiwan lamang yon na mag-isa roon habang abala siya sa pagpapalibing sa kanyang anak. Pagdating ni Alma, sa labas pa lang ng bahay ay nag-aabang na ang nakapamaywang na si Gracia. Napabuntong hininga na lamang siya nang makita ang dating kaibigan. Mukhang alam niya na ang dahilan kaya naroon ang babae. Anong ginagawa mo rito? Nagtatanong ka pa talaga? Bakit hindi mo nalang sagutin ang tanong ko? Ganun ba kahirap yun para sa'yo? Bakit mo ipinabarang ang asawa ko? Huwag kang tatanggi dahil alam kong ikaw lang ang may motibong gawin yon. Ibig sabihin, nandyan ang asawa mo. Pero nakapagtataka lang kung bakit hindi niya pa isinusuko ang sarili niya. Sa ginawa mo sa kanya, patas na kayo. Wala na siyang kasalanan sa inyo ng asawa mo. Halos patayin niyo na siya. Halos patayin? Sa iyo pa talaga mismo nanggaling yan? Sa bagay, hindi mo naman nakita ang kalagayan ng asawa ko ngayon sa ospital. Pero sasabihin ko na lang para naman may alam ka. Muntik na ring mamatay ang asawa ko. Buti pa nga ang asawa mo nakakasama at nakakausap mo pa. Yung asawa ko, hanggang ngayon, hindi ko pa rin makausap at hindi ko pa rin makasama. Hindi ko nakasalanan yon. Hindi ako doktor at mas lalong hindi ako magician para alisin siya sa sitwasyon niya. Hindi ko hinihiling sa'yo na pagalingin mo ang asawa ko. Ang gusto ko, hustisya para sa nangyari sa kanya at hustisya sa pagkamatay ng anak ko. Pagkamatay ng anak mo? Wala na si Kokoy? Oo, wala na ang anak ko dahil may isang demonyo nagkulong sa kanya sa lumang kapilya at basta na lamang siya iniwan doon. Malamig, malamok at inaahas na ang lugar na yon. Sakit sa puso ang ikinamatay ng anak ko at nangyari yon dahil nakaramdam siya ng matinding takot. Takot siya sa mga kulong na lugar. Kaya nga 2 bintana ng kwarto niya at sinadya namin palakihin para sa kanya. Tapos ikukulong lang siya ng hayop na nagdala sa kanya roon. Alam mo na ba kung sino ang gumawa noon sa kanya? Oo, alam ko na kung sino. At sisiguruhin ko na magbabayad siya sa pagpatay niya sa anak ko. Nakikiramay ako, Alma. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo. Umalis ka na at galingan mo lang ang pagtago sa asawa mong kriminal. Makakarma rin kayo. Biglang nakaramdam ng takot si Gracia sa mga sinabi sa kanya ni Alma. Mukhang alam na nga ng dati niyang kaibigan na siya ang nagkulong kay Kokoy sa lumang kapilya. Ngunit ang kanyang ipinagtataka
ay kung paano yun nalaman ng babae dahil sigurado naman siya na walang nakakita sa kanya. Dahil sa nangyari, hindi nakatulog si Gracia. Magdamag siyang nakatitig sa bubong ng kanilang bahay at bumabangon pa tuwing nakakarinig ng ingay. Ilang sandali pa, napalingon siya sa pinto ng kanilang silid nang may mapansin siya na tila dumaan doon. May tao ba dyan? Ngunit walang sino man ang sumagot sa kanya. Napilitan siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Pagdating sa may kusina, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang bulto ng isang batang nakatalikod. Sa pag-aakalang yon ang kanyang bunsong anak ay lumapit siya para hawakan ito sa balikat. Ngunit nang ilang hakbang na lamang ang layo nila ay bigla na lamang nawala ang bata. Halos nalibot na niya ang buong bahay pero wala naman siyang nakita roon. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw. Kumuha siya ng tubig at kaagad na nilagok ang laman ng baso. Kauubos niya lang noon nang muli na naman siyang nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan. Sunod-sunod ang naging paglagok niya ng tubig hanggang sa naramdaman niya na lamang ang unti-unting paglaki ng kanyang tiyan. Habang hinihimas niya ang tiyan, muntik na siyang mapasigaw nang bigla na lamang lumitaw sa harapan niya ang isang matanda. Mahaba ang namumuting buhok noon na halos umabot na hanggang sakong. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Pagbabayaran mo ang ginawa mong kasalanan. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay rin ang babawiin sa'yo. Magsasalita pa sana si Gracia nang bigla na lamang nawala ang matanda sa kanyang harapan. Ni hindi niya alam kung saan yun nanggaling, ngunit naging mas malaking palaisipan sa kanya ang sinabi nito na buhay rin ang babawiin sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang kinilabutan. Samantala, kausap naman ni Alma sa bahay si Lola Turing ng gabing yon. Naabutan niya ang matanda na naroon pa rin sa sala at tila wala pang balak matulog. Lola, bakit gising pa po kayo? Hindi naman ako natutulog, iha. Mukhang natuto na kayo magbiro, Lola. Ay siya nga pala, hindi po ba kayo kumakain? Wala po kasing bawas sa mga pagkain sa ref. Nakakatampo kayo, ha? Kahit nung unang dating nyo rito, ayaw nyo rin kumain. Ay, wag mo na lamang akong pansinin. Ay, teka, bakit nagbago ang desisyon mo tungkol sa lalaking muntik nang makapatay sa asawa mo? Hindi niya naman napatay ang asawa ko, kaya gusto ko rin maging patas sa kanya. Pero kahit na hindi ko siya hinayaang mamatay, sisiguruhin ko pa rin makukulong siya. Pagdurusahan niya ang ginawa niya sa loob ng kulungan. Ang ginawa niya kay Berto. Nire-respeto ko ang desisyon mo. Ngunit paano ang babaeng pumatay sa anak mo? Gusto ko pong ipatikim sa kanya ang matinding paghihirap hanggang sa matapos ang buhay niya. Ang anak ko ang dapat nabubuhay ngayon at hindi isang kagaya ni Gracia. Mangyayari ang kamatayan niya sa mismong lugar kung saan niya iniwan ang anak ko. Kinabukasan, nagising na lamang si Gracia na nangangati ang buong katawan. Hindi pa man niya na imumulat ang kanyang mga mata ay dama niya na ang matigas na bagay sa kanyang likuran. Nanuot din sa ilong niya ang masangsang na amoy na agad na nagpadilat sa kanyang mga mata. Ano yung amoy na yon? Nang ilibot niya ang paningin sa kanyang kinaroroonan, ay kaagad na nanlaki ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanya ang mga nakalawit na damo sa butas-butas na bubong. Nakahiga siya sa marumi at bitak-bitak na sahig. Napakurap-kurap pa siya. Pamilyar ang lugar na yon sa kanya. Teka, wala ako sa bahay namin, ha?
Paano ka napunta rito? Nang tumayo si Gracia, sinubukan niyang buksan ang pinto ng lumang kapilya. Sa kanya lamang napagtanto na nakakulong nga siya sa loob noon. Paulit-ulit niya yung sinipa hanggang sa tuluyan ng nasira. Nakalabas siya ng kapilya at nakabalik na sa kanilang bahay, ngunit hanggang sa pagkakataong yun ay wala pa siyang kaide-ideya kung paano siya napunta sa kanyang pinanggalingan. Sigurado ka bang hindi ako umalis ng bahay kagabi? Paano ka naman makakalabas ng bahay kagabi? Pumasok ka dito sa kwarto na busog ng tubig. Paghiga mo sa tabi ko, nakatulog ka na kaagad, kaya paano nangyaring nagising ka na lang sa lumang kapilya? Baka naman nananaginip ka lang. Nakikita mo ba tong maliliit na dahong sumabit sa buhok ko? At itong mga duming dumikit sa damit ko? Lahat ng to ay dahil nagising ako sa maruming sahig doon. Hindi kita niloloko. At mas lalong hindi ako nananaginip lang. Hindi kaya naglakad ka ng tulog? Ako? Maglalakad ng tulog? Imposible. Hindi pa yun nangyari sa akin sa tanang buhay ko. Ay nako, sumasakit ng ulo ko sa kakaisip kung ano nangyari sa'yo. Maghanda ka na lang kaya ng pagkain. Mamaya na, maliligo muna ako. Kanina pa ako nangangati eh. Tingnan mo atong braso ko, namamantal na. Sandali. Patingin nga ulit niyang braso mo. Bakit? Anak ng... Ganyan na ganyan din nagsimula ang mga sugat ko. Kinamot ko ng kinamot kaya lumaki hanggang sa mabulok kinabukasan. Ano? Ibig bang sabihin, may nambabarang din sa akin? Nasagot ang tanong ni Gracia nang sa loob lamang ng isang araw ay halos buong katawan niya na ang may pantal. Dahil sa matinding pangangati ay kinamot niya yon ng kinamot hanggang sa mabilis nang naging sugat. Pagsapit ng gabi, halos hindi na maihakbang ni Gracia ang kanyang mga paa nang pati ang alak-alakan niya ay puro sugat na. Sa kabila ng hapding nararamdaman, pinilit niya pa ring makatulog para hindi na gaanong mahirapan sa unti-unting ipinaparanas sa kanya ni Alma. Kinabukasan, muling ikinagulat ni Gracia ang paggising niya sa loob ng kapilya. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na nakasara ang pinto, kaya madali na lamang siyang nakalabas. Ang hindi niya lang maunawaan ay kung paano siya muling napunta roon. Doon na siya nagduda na marahil ay totoo nga ang sinasabi ni Miguel na naglalakad siya ng tulog. Pagbalik niya sa kanilang bahay, sumalubong sa kanya ang matinding katahimikan. Hinanap niya sa buong bahay si Miguel pero hindi na niya natagpuan ang kanyang asawa. Ilang sandali lamang ay biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang malungkot na anak na si Sandro. Anak, ano nangyari? Nasaan ang tatay mo? Nay, galing ako rito kanina para kumustahin kayo pero biglang dumating ang mga pulis at dinakip si tatay. Nakakulong na po siya ngayon. Anong gagawin natin, Nay? Anak, wala naman tayong mapagkukunan ng ipampipiansa sa kanya. Isa pa, hayaan na natin siyang panagutan ng ginawa niya kay Berto bago pa lumala ang mga nangyayari. Bakit, Nay? Ano po ba nangyayari? Wala, anak. Anong wala, Nay? Ano yung mga sugat sa katawan niyo? Wala ito. Huwag mo na lamang pansinin. Dala ng matinding kahihiyan, mas pinili ni Gracia na ilihim na lamang sa anak ang tunay na nangyayari. Ngunit dahil sa kalagayan niya, lumiban na muna sa trabaho si Sandro para bantayan siya at tulungan sa bahay. Natuwa siya sa nakitang pagbabago ng kanyang anak. Mukhang natuto na ang panganay niya na maging responsable sa buhay mula nang kumita na ng sariling pera. Kinagabihan, maagang natulog si Gracia nang makaramdam ng matinding panghihina. Hindi niya na maigalaw ang kanyang mga braso na tila namimigat na dahil sa naglalakihang mga sugat doon. Nang makita niya ang refleksyon niya sa salamin, ay natakot siya sa itsura nang makita ang mga mata niya na halos lumuwa na. Pinilit niyang matulog, kaya lamang nagsabay-sabay ang pagkirot ng kanyang mga sugat.
Makalipas ang ilang sandali, naramdaman niya na tila may gumagalaw sa mga braso niya. Dahil madilim, hindi niya makita kung ano yon. Naputulan na sila ng kuryente, kaya tanging kandila na lamang ang nagsisilbing ilaw nila sa bahay. Agad niyang kinalabit ang kanyang anak. Ngunit kahit anong gawin niya ay tila hindi siya nito naririnig. Inulit niya ang paggising kay Sandro, pero mahimbing pa rin ang pagkakatulog ng binata. Ilang sandali pa, nanlamig ang buong katawan ni Gracia nang maramdaman ang kung anong maliliit na bagay na gumagapang sa buo niyang katawan. Nang kapain niya yon, napatili siya ng mapagtantong mga uod yon. Inuuod na ang buo niyang katawan habang nakaratay sa kama at hindi na magawang tumayo. Sinundan pa yon ng matinding pananakit ng kanyang tiyan. Sa sakit na nararamdaman, halos panawan na siya ng ulirat. Hindi pa man siya nakakabawi sa matinding kirot. Nakaramdam naman siya ng mabigat na bagay na lumapat sa kanyang leeg. Humigpit yon ng humigpit na tila siya ay sinasakal. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit wala nang lumalabas na tinig sa kanyang bibig. Nagngilid na lamang ang mga luha habang inuusal niya ang mga salitang patawad. Kaya lamang ay huli na ang lahat. Kinaumagahan, napabalita sa buong barangay ang bangkay ni Gracia na natagpuan sa lumang kapilya. Naging usap-usapan ang kalunos-lunos na kalagayan ng babae. Ang hinala ng iba, binarang si Gracia. May iba naman na nagsasabi na nagpatiwakal na lamang ito dahil sa matinding kahirapan at pangungulila sa mga ipinaampong anak. Sa lahat ng mga katanungang yun, isang tao lamang ang nakakaalam ng kasagutan. Nung araw na yon, magpapaalam na sana si Alma at magpapasalamat kay Aling Turing. Ngunit hindi niya na nakita sa loob ng kanyang bahay ang matanda. Hinanap niya yon at sinubukang magtanong-tanong. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap, saka lamang siya nakahanap ng nakakakilala sa matanda. Ngunit hindi niya inaasahan ang nalaman tungkol doon. Matagal na raw napatay si Aling Turing na isang kinatatakutang mambabarang sa lugar na yon. Sabi ng matandang nakausap niya, kahit patay na ang matanda ay gumagala-gala pa rin ito sa lugar. Bagamat pumanaw na ang katawan nito, nananatili pa rin ang bagsik ng kanyang barang dahil sa taglay na itim na mahika. At mananatili raw yon hanggat buhay ang itim na libro. Umuwing tulala si Alma habang isa-isang binubuklat ang itim na libro na tanging alaala na naiwan sa kanya ng matanda. Nalulungkot siya dahil hindi man lamang niya napasalamatan si Aling Turing. Itinago niya ang libro at nangako na yon ay iingatan. Ipinagdasal niya rin na hindi niya na kakailanganin pang buklatin ang librong yon dahil ayaw niya nang magkaroon pa ng panibagong dahilan para maghiganti. Sa awa ng Diyos, nagising na rin ang asawa niyang si Berto makalipas ang ilang buwan. Ngunit sa kabila ng mga nangyari, nakulong man si Miguel at napagbayaran na rin ni Gracia ang kanyang ginawa sa anak ni Alma. Hindi pa rin nila matatakasan ang pinakamalungkot na katotohanan sa buhay nilang mag-asawa, ang pagkawala ng kaisa-isa nilang anak. Yon! Ang ganda na naman ng kwento natin. Sa susunod na po ulit ang shoutout. Maglilista lang po tayo, parang weteng lang. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.